Kanor, sino siya? Sino ka ba? Sino ka? Kasi, Sir Paul, hindi ko alam kung ano ang nangyari noon. Sa dami ng pinagdaan kong mga kababalaghan, katatakutan, nalagay sa bingit ng kamatayan, humarap sa aswang, engkanto, kaluluwa, demonyo multo. Sa unang pagkakataon, doon lang ako literal na nablangko na humarap sa dalawang babaeng masasabi kong malapit sa buhay ko noon. Doon lang din ako nakaramdam ng takot. Literal, kilabot na nakakapanginig. Yung tipong, ano bang pwede mangyari? Diyos ko, parang may mali . Sir Paul, pagpapatuloy ko na ang kwento. Sa mga nakapakinig na mga una kong pagpapadala, ako uli si Mang Kanora, ang albularyong tama kayo. Mahilig na mahilig sa dalawang bundok ng kaligayahan. Pero huling tanong ko na, ako nga ba ang pinakaano na albularyo? Kung kabisado nyo ako, tignan natin. Comment down below. Nena, siya si Marian. Kapamilya siya nung mga aswang na nagtitinda nung ihaw-ihaw. Kasi, kapamilya, bakit mo siya dinala rito? Aswang pala siya . Hindi, kasi, teka, ano bang ginagawa mo rito? Sino ka bang babae ka? Marian, si Nena yan. Natulungan ko yan noong sinanibay siya ng masamang espiritu. Masamang espiritu pala . Bakit siya nandito? Pwede ba manahimik ka? Bakit ka ba nandito? Ikaw bakit ka nandito? May relasyon ba kayo ni Kanor? Ikaw, may relasyon ba kayo? Sir Paul, sa hindi ko malamang dahilan, napangiti ako noon. Nasa gitna kasi ako ng dalawang babae. Tapos, parang pinag-aagawan nila ako. Si Nena nakahawak sa kaliwang kamay ko, habang si Maria naman nakahawak sa may kanan. Tapos, hinihila nila ako. Sa madaling sabi, para nila akong pinag-aagawan. Sa isip-isip ko noon, bakit? Karapat-dapat ba akong pag-agawan ng dalawang nagagandahang mga babae na to? Sino ba ako? Isa lang naman akong binatang albularyo. Pero sa loob-loob ko, Sir Paul, nakaramdam ako ng pananabik, saya, at yung sarap ng pakiramdam na alam mo yun, ang sarap palang pinag-aagawan. Pero nung magsasabunatan na sila, doon na ako umaksyon. Marian, Nena, magtigil nga kayo. Hindi itong oras para mag-away kayo. Ipanghanib na paparating. May angka ng aswang na posibleng umatake dito. Hindi dapat kayo nag-aaway. Dapat magkakampi tayong lahat. Doon po ay ipiniliwanag ko kay Nena ang nangyayari. Ipiniliwanag ko rin kay Maria ng maayos kung sino nga ba si Nena. Pinakilala ko sila sa isa't isa. Buti na intindihan nila at nanahimik naman sila. Medyo nagtaas na ako ng boses . Ewan ko pero yung dating ko noon para bang lalaking lalaki. Tapos yung dalawa parang sumusunod naman sa akin. Nanahimik sila. Pero alam ko may tensyon sa kanilang dalawa. Sa loob-loob ko. Nakakatuwa. Nakakakilig ng yagballs. Alam mo yun? First time ko lang maranasan yun . Mabuti pa, imbis na magtalo kayo, tulungan nyo na lang ako. Kailangan na natin makakain dahil magpaplano tayo. Sige. Ako nang tutulong sa'yo, Kanor. Hindi, ako na. Ako nang bahala rito. Hindi, ako na. Napakamot na lamang ako sa ulo. Pero importante, hindi na sila nagpipisikalan. Ewan ko ba? Kung mga nakaraan, ang malas-malas ko. Kasi ayaw ng tadhana na merong magmahal sa akin pero sa pagkakataon na yun, tignan mo nga naman. Dalawang babae. Tinulungan ako ng dalawang babae sa paghahanda. Tapos nun, kumain na rin kaming lahat. Katabi ko si Mang Doming sa pagkainan. Nag-aalmusal kami noon.
Seryoso ang lahat at ramdamang tensyon ng maya-maya. Bigla akong siniko ni Mang Domeng. Aray ko, bakit o Mang Domeng? Lumapit siya sa akin, bumulong. Ang bilis mo namang palitan yung anak ko. 2 pa. Nagulat ako sa sinabi niya. Yung kinakain kong tuyo at itlog, sinangag, naibog ako. Tubig, o Kanor, tubig o. Sabay pang nag-abot ng tubig si Marian, pati si Nena. Napalingon naman ako kay Mang Domeng. Nagulat pa ako lalo nang bigla siyang ngumiti ng, alam mo yung parang tarantado, nakangiti. Tapos parang demonyo. Kumindat pa sa akin. Akala ko galit siya pero ang loko, parang natuwa pa. Ako naman, di ko alam ang gagawin ko noon. Natapos po yung almusal namin ng seryoso tahimik. Pagkatapos nun, naghintay kami. May dumating kasi na ibang mga albularyo at mga antingero, makakilala ni na Mang Wancho, Mang Pulito, Mang Domeng. Sinamantala rin namin ang pagkakataon na yun para magpahinga. At pagsapit ng gabi, nakumpleto na po kaming lahat. Ako, Mang Pulito, Mang Wancho, mga anak niya, si Mang Domeng. Nandoon din yung iba pa naming mga nakasama noong lumaban kami sa mga sungab. At meron pang mga bago. At sa gabi na yun, magtutungo kami ng Laguna. Base sa napagplanuhan at napagkasunduan, wala kaming ibang pagpipilian kundi ang sumugod. Base sa mga nagmasid-masid namin na mga kasamahan doon sa Laguna, nagbalik na raw ang pamilya ni na Madam Cynthia. Nandoon na raw sila nagtitipon-tipon. Nalaman na rin daw nila yung nangyaring kaganapan. Galit din daw sila. At base sa napag-alaman nila, nagpaplano na raw silang sumugod. Uunahan kami pero sa pagkakataon na yon, kami nang uuna sa kanila. Sa totoo lang, masyadong delikado ang gagawin namin. Pero mas maigi na yon kaysa kami ang mapaghandaan. Kung tutuusin parang suicide nga ang plano namin na iyon. Pero base kay Mang Domeng, kapag nakapag-ipon pa sila ng mas maraming kakampi, tiyak na mas lalong bababa ang pag-asa naming manalo, umagapi yung pamilya ng aswang na yon. Dito ay napag-alaman ko rin ng ibang impormasyon patungkol dun nga sa pamilya ni Madam Cynthia. Si Madam Cynthia ang puno ng kanilang pamilya. Siya raw ang pinakamalakas. Wala na raw itong asawa. Meron daw siyang 3 anak. Sila si Milaka, Nima at Marco. Silang 4 daw ang pinakamalalakas sa angkan na iyon. May iba pa silang mga kamag-anak, mga tauhan. Pero sigurado daw si Mang Domeng na doon kami sa 4 mahihirapan. Ang plano, gaya ng dating gawi, magmasid muna at sumugod kung may pagkakataon. Patay kung patay. Bukas ng umaga kami susugod. Kung kailan pasikat ang araw, mas mahirap makipaglaban sa aswang kapag gabi. Yun ay ibase sa nakaraang labanan kaya napagkasunduan namin na umaga nga kami makikipaglaban. Niiwan si Marian pati si Nena kasama si Istong sa bahay ko at kami lahat ng mga kalalakihan ay magpupunta na sa Laguna. Mag-iingat ka, Kanor, ha? Oo naman, Nena. Akong bahala. Kanor, mag-iingat ka. Oo, Nena. Salamat. Salamat dahil gagawin mo ito, ha? Ikaw nang bahala sa tatay ko at sa mga kapatid ko. Salamat. Gagawin ko ang lahat, Marian. Maghihintay ako sa'yo. Maghihintay din ako sa'yo. Pwede ba umuwi ka na nga sa inyo? Bakit ka ba nandito? Bakit bahay mo ba to? Bahay to ni Kanora. Dito lang ako. Bakit? Pwede ba? Huwag kayo mag-away. Hindi kayo dapat nag-aaway. Sige, Kanor. Makakaasa ka. Sorry, Kanor.
Para silang maamong tupa kapag binagsasabihan ko. Mas lalong nakakapagpatuwa sa akin pero hindi ko yun pinapahalata. Nga pala nalimutan ko ring sabihin makakasama rin pala namin yung tatay ni Marian pati yung dalawang kuya niya. Si Mang Rudy, Kuya Dem at Kuya Ivan. Ayaw nga sana silang pasamahin ni Mang Domeng kasi nagsimula na sila sa gamutan para sa pagbabalik nila sa pagiging tao. Pero ayaw naman nila magpaiwan. Alas 12 ng gabi ay nagsimula na kaming bumiyahe. May mga sasakyan kami noon para hindi na kami mapagod. Ako naman, habang nasa biyahe, naghahanda, pisikal, mental at espiritual. Dinadama ko ang kapangyarihan ng diwata sa akin. Nag-aalab, nagngangalit. Lalo pa kapag naaalala ko si Estong, yung mga batang nailigtas namin doon sa kulungan sa loob ng mansyon, yung mga batang napatay na nila, yung mga batang mapapatay pa nila. Hindi na yun pwede. Kailangan na yung tududukan ang kasamaan ng pamilya na yun. Alas 5 ng gabi ay nakabalik na kami sa lugar. Nagpunta kami doon sa baryo. May pansamantala kaming matutuluyan doon. Doon kami nagpahinga saglit. Hinanda ang mga gamit namin. Kung tama ako ng bilang ay mga nasa mahigit 20 kami. Lahat kami ay handa-handa at karamihan sa mga yon ginawa ng kababalaghan ng pamilya na iyon. Pagsapit ng umaga, nagtungo na nga kami sa mansyon. Hindi pa man kami nakakalapit, nararamdaman ko na kaagad ang malagim at madilim presensya. Pinaparamdam nila sa amin na handa sila at nandoon sila, naghihintay din. Sa totoo lang, hindi ako nakakaramdam ng takot, galit lang. Handa kong itaya ang buhay ko para lamang mapatay at matigil ang kasamaan nila. Pagdating namin sa harap ng mansyon, nandoon si Ma'am Cynthia, kasama ng mga anak niya ng mga tauhan niyang aswang. Walang mga tao doon. Para talagang inaabangan nila kami. Rudy, anong ginawa mo? Binali mo ang kasunduan natin. Hindi ako makakapayag na gawin mo to sa pamilya ko. Papatayin kita. Ang lakas ng loob mo. Akala mo ba porkit nagsama ka ng mga langgam na yan, matatalo mo na kami? Natalo ka na namin noon. Anong akala mo? Mananalo ka ngayon? Walang ano-ano. Pagkabigkas noon ni Madam Cynthia, sumugod ang mga anak niya, pati ang mga tauhan niyang aswang, at nagsimula po ang matinding kaguluhan. Kumpara doon sa unang naging labanan, lamang na lamang ang bilang ng kalaban namin. Sa pagkakataon na yon, taman-tama lamang, hindi nagkakalayo ang bilang. Kung kami ay mahigit 20, sila mga 30 lang. Kumpara kasi noong una, halos doble o triple ang bilang ng kalaban namin. Ngunit mali ang inaakala ko. Akala ko kasi noong una, madali lang ang magiging labanan. Pero nagkamali kami. Magagaling makipaglaban ang mga aswang na yon. Hindi sila yung basta-bastang mga aswang na bara-bara lamang kung umatake. Mahuhusay silang lumaban. Ginagamit nila ang kanilang mga utak. Matitigas din ang kanilang depensa. Hindi rin basta-basta ang mga atake nila. Maaari mong ikamatay kapag nagkamali ka. Kaya kailangan, hindi ka rin pwedeng magkamali. Sa maikling panahon, nakaharap ko kaagad yung Madam Cynthia. Ewan ko kung papaano nangyari pero kami kaagad ang nagkaharap. Iba ka sa kanila. May kakaiba kang tinataglay na kapangyarihan. Hindi yan pantao. Ikaw rin naman
Hindi pang normal na tao yung ginagawa ninyo. Pang demonyo na yan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Sir Paul. Sumugod kaagad ako kay Madam Cynthia. Ginamit ko na kaagad ang kapangyarihan ng diwata. At sa pagkakataon na yon, nagulat ako. Dahil may ginamit din ang kapangyarihang itim yung aswang na yon. Kung sa akin ay parang nag-uusok na puti, sa kanya naman ay kulay pula. Na sa totoo lang, hindi ko alam kung papaano niya nagawa yon. Kung saan niya rin ba ito nakuha, pero sigurado ako, napakamapanganib nito. Dahil sa totoo lang, parang mas malakas pa ito sa pwersa o kapangyarihan ng diwata. Nagpalitan kami ng mga atake. Taga dito, taga doon, kalmot dito, kalmot doon. Suntok, tadyak, hampas, sambalos, at kung ano-ano pa. Pero Sir Paul, wala akong nagawa. Hindi ko siya matamaan o kung matamaan ko man, daplis lang o galos lang samantalang siya. Makailang ulit niya na akong natatamaan. Ang dami ko ng sugat noon. Kalmot, pasa, at ang pinakamalala nga, may malaking hiwa na ako sa aking tagiliran. Umaagos na ang dugo mula roon. Iniinda ko yun. Kahit ilang ulit na ako nagdasal ng pampamanhid, pampalakas, karagdagang lakas, bilis, hindi tumatalab. Sa paligid ay patuloy pa rin ang labanan. At nakikita kong nahihirapan ng mga kasama ko. Hindi talaga biro ang mga kalaban. Pero maya-maya, nakita ko si Mang Domeng. Nagdasal ng kakaibang dasal. Hindi ako pamilyar sa dasal na yon. Hindi niya ito naituro sa akin, miski ni Kuya Poncho. At sa pagkakataon na yon, may naglabas na nakakaibang nilalang mula sa ilalim ng lupa. Para lamang silang mga usok. Tapos ay mga naging kalansay po sila. Usok na kalansay na may hawak na iba't ibang sandata, kutsilyo, patalim. At ito ang mga nakipaglaban doon sa mag-anak ni Madam Cynthia. Samantala, sa sobrang bilis ng pangyayari, nagulat na lamang ako nang hinila ako ni Mang Domeng papalayo. Teka Mang Domeng, hindi ba? Kailangan nating umatras, hindi tayo mananalo. May nailigtas doon si Lawancio, pati ng mga anak niya ng mga kabataan, mga dalagitang bagong bihag. Tama na muna sa ngayon yon. Kailangan natin umalis habang abala pa sila ngayon na. Gusto kaming daluhungin ng pamilyang aswang lalo na si Madam Cynthia. Pero wala silang nagawa. Hinarangan sila ng mga usok na kalansay. Nilabanan sila ng mga ito. Hindi man sila kagalingan. Marami sila. At hindi rin sila basta-bastang madaling patayin. At kung mapatay man sila, wala naman silang ikawawala dahil wala naman silang mga buhay. Takbuhan kami papalayo, pabalik sa baryo. Sumakay kami ng mga sasakyan kasama yung mga nasagip naming mga bihag. Sa pagkakataon na yon, meron isang dalaga na napatabi sa akin. Iyak siya ng iyak. Ligtas na ba tayo? Ligtas na ba tayo? Ginahasa nila ang ibang mga kasama ko. Ginahasa nila. Buti tumating kayo. Maraming salamat. Niyakap lamang ako ng dalaga. Iyak lang siya ng iyak. Hinihimas ko lang siya. Nakita ko mga kasamahan ko sugatan. May mga malala pa nga ang tama. Pero umahalaga, wala namang namatay sa amin. Si Mang Domeng naman ay nasa harapan ko. Sa pagkakataon na yun, hingal na hingal, hapong-hapo. Tinanong ko siya, Mang Domeng, ano yung ginamit ninyong kapangyarihan? Huwag mong sabihin, gumamit ako ng kapangyarihan na itim. Ang mga kalansay na usok ay masasama. Para makatawag ng ganoong klaseng kapangyarihan, gumamit ako ng buhay ko. Anong ibig niyo sabihin? Kapalit ng mga natitira ko pang buhay, tinawag ko sila
Pero bakit niyo ginawa yun? Matanda na ako. Sabi ko naman sa'yo, isusugal ko ang buhay ko para lang makabawi. Matanda na ako, Kanor. Lahat ay gagawin ko. Hindi pa ito ang oras para ako'y mamatay. Isa pa lang ang pamilya na iyon. Sa mga dapat kong patayin para sa pagkamatay ni Halina. Pero sa araw na ito, hindi pa ito ang araw. Masyado silang malalakas. Hindi pa ito ang oras. Kailangan nating magpalakas. Manghingi ng tulong sa iba't iba pang mga samahan na kakilala ko. Huwag tayo magmadali. Naintindihan mo ba? Napatango na lamang ako, Sir Paula. Naintindihan ko na. Nakabalik po kami ng Ternate ng buhay. Pagod, may mga iniindang sakit. Inlalayan ko naman ang babae na akap-akap pa rin ako sa pagkakataon na iyon. Marami rin siyang sugat. Hinang-hina. Maraming salamat ha. Anong pangalan mo? Ako si Kanor. Ligtas ka na, huwag kang mag-alala. Dito ka na muna. Gagamutin ka namin at poprotektahan laban sa mga aswang na yon. Anong pangalan mo? Ako si Leia. Nawala ng malay si Leia habang buhat-buhat ko habang paakit kami doon sa teritoryo ko sa isang kabundukan sa may Ternate. Magkakasama kaming lahat. Para kaming pinagbagsakan ng langit at lupa lahat. Kasama rin namin yung ibang mga bihag na babae na yung iba ginahasa. Kaawa-awa silang lahat, trumang-truma sila. Kami naman, wala kaming ibang magagawa kundi ang bumalik. Ang mahalaga, walang namatay sa amin. Hindi namin inakala na ganun kalakas at katindi ang pamilya ni Madam Cynthia. Pagdating namin sa teritoryo ko, sinalubong naman kami ni na Marian at Nena. Kanor, kamusta ka? Sino yan? Sino yan, Kanor? Ang sama na naman ang tingin nila. Si Leia ito. Isa sa mga nailigtas na bihag ng pamilyang kinalaban namin. Hindi na sila nagsalita, pero nakita ko ang tingin nila kay Leia na buhat-buhat kong nakangiti. Siya naman, nakaakap sa akin. Nakadikit pa ang mukha niya sa leeg ko. Tulungan niyo yung ibang mga kababaihan. Yung ilan sa kanila ay naghahasa. Buti naman, nagniseryoso na rin ang dalawa sa pagkakataon na iyon. Inasikaso nila ang mga kababaihang kaawa-awa, mga nabiktima, maging yung iba pa. May nakaluto na rin pagkain. Inisikaso din ng bawat isa ang mga sugat ng bawat isa, mga pinsala, mga sugat, habang si Mang Doming naman nagpahinga na rin. Yung tahimik kong teritoryo, punong-puno ng mga tao. Buti na lang may mga nagawa rin akong iba pang mga kubo kaya kahit papaano kasya kami. Marami rin naman akong pwedeng iluto doon, mga gulay, mga manok. Kaya hindi kami mamomroblema. Isa pa protektado din ang lugar ko na iyon. Walang basta-bastang makakapasok doon nang hindi namin alam. Hinatid ko si Leia sa kwarto na nakahanda na. Nang ihiga ko siya doon sa higaan niya, nagising siya. Kanor, nasaan ako? Nandito ka na sa lugar ko. Huwag kang mag-alala, marami tayo rito. May mag-aasikaso rin sa'yo, mga kaibigan ko. Salamat, Kanor, ha? Yumakap siya sa akin at nagulat ako, Sir Paul, nang bigla niya akong hinalikan niya ako sa labi. Umulit pa ng isa pa, dalawa pa. Biglang-bigla ako, natulala lang ako. Hanggang sa humiga lang siya. Salamat, Kanor, ha? Kanor, wala ka pa namang nobya, hindi ba? Hindi ako nakatugon. Pero kahit tumugon ako, hindi niya na rin maririnig. Dahil nawala na rin siya ng malay. Tuluyang na siya nakatulog.
Biglang bigla ako noon, Sir Paul. Tama ako. Yun ata ang first kiss ko sa labi. At Sir Paul, hindi ko may tatanggi. Maganda po si Leia. Maputi. Madumi lang sa pagkakataon na yun, pero napakaganda niya. Napakaputi po niya, para siyang gatas. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko noon, pero nag-init ang katawan ko, Sir Paul. Kinilig. Ganun pala mahalikan sa labi. Pagtayo ko, Sir Paul. Pagtalikod ko, pagkaharap ko sa may pintuan ay nagulat naman ako dahil nandoon si Mariana. May hawak-hawak na isang batya. Nandoon din si Nena. May hawak naman na tuwalya. Pareha silang natulala. Nakatingin sa akin. Yung tingin nila, pamilyar sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Ganoon na ganoon yung tingin sa akin ni Madam Cynthia. Para akong papatayin. Diyos ko. Anong nagawa ko? May mali ba ako nagawa? Sir Paul, mga tagapakinig, dito na lang muna ha. Sa susunod na lang po muli. Abangan nyo ang mga susunod na pangyayari dahil marami pang kaganapan. Mananalo ba kami sa pamilya ni na Madam Cynthia? Ano pa bang lihim ang itinatago nila? Ano pang lihim na kakayahan ang meron si Mang Doming? Ano pang meron sa kakayahan ko? Magagamit ko ba ito ng husto? Malalabas ko ba ang buong potensyal nito? At sa kabilang banda naman, Diyos ko, bakit may dumagdag pa? 3 babae. Si Marian, si Nena at si Leia. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, anong gagawin ninyo? Sinong pipiliin ninyo? Hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na lang muli. Ako ito, si Mang Kanor. Sabay-sabay tayo, ang albularyong mahilig sa 2 bundok ng kaligayahan. Kung umabot ka sa parte ng video na ito, nagpapasalamat ako sa inyo. On behalf of Mang Kanor, maraming salamat po sa inyo. Dahil patuloy pa rin kayong sumusubaybay ng walang sawa sa kanyang mga kwento. At syempre sa mga narrations ko, sa mga kwentong binobosesan ko. Grabe no? Grabe yung turns of events ng kwento ni Mang Kanor. Kung ng mga una, simula pala nung first days of kanyang pagiging albularyo, malayo siya sa buhay pag-ibig, pero as the days goes by sa kanyang buhay, pagiging albularyo, akalain nyo yun? Hindi lang 1, 2, kundi 3 mga babae pa. Sana all pogi. Bukod doon, unti-unti niya na rin na-discover ang kanyang bagong kapangyarihan, which is yung pangyarihan ng diwata. Ano pa nga bang misteryo na meron doon? At the same time, bagong kalaban, malalakas na kalaban, isang pamilya na makapangyarihan. Ano pa nga ba mga susunod nating abangan sa kanya? Abang-abang lang po kayo. Yun lang. Marami pang mangyayari dyan for sure. Sigurado ako, abang-abang lang po tayo. Dito na lang po muna ang kwento sa araw na ito. Maraming salamat po. Ako po si Paul, ang boses sa likod ng Dear Sir Paul. Papasalamat po ako sa inyo na walang sawang nakikinig. Isa po kayong mga alamat. Ilan po, sa susunod na lang po ulit na kwento.